Magandang araw mga manunood. Nasa Crash Moto Channel kayo. Sa palabas na ito, ikukwento ko ang tungkol sa Italianong motorsiklo na Shifty 100 at Siyamnapu na may Fiat 127 na makina. Naging hamon sa mga Europeanong taga-disenyo ang paglalagay ng makinang pangkotse sa chassis ng motorsiklo para magbigay ng alternatibo sa Japanese superbike. Ano ang naging kinalabasan at Shifty 190 at bakit malamang hindi mo pa ito narinig hanggang ngayon? Malalaman nyo na ngayon ang lahat. Enjoy sa panonood! Bangungot ang dekada 70 para sa industriya ng motorsiklo sa Europa. Ilang brand ay hindi nakaligtas sa panahong iyon. Ang dahilan nito ay ang mga motorsiklong Hapones na talaga namang nagpahirap sa mga Europeo sa sarili nilang merkado. Malalakas, maaasahan at abot kaya ang dalawang gulong na sasakyan mula sa bansa ng sumisikat na araw. Noong 1969 inilabas ng Honda ang superbike na CB 750. Noong 1976 sumunod ang Suzuki bilang huling Hapones na gumawa ng malaking inline 4 na stroke na motorsiklo, ang GS 750. Hindi handa ang mga tagagawa ng motorsiklo sa Britanya, Pransya, Alemanya at Italia sa ganitong pag-unlad dahil kampante sila sa tagumpay. Ang ilang mga kumpanya at tatak ay basta na lang naglaho tulad ng nangyari sa mga Britanikong Birmingham Small Arms at Norton. May mga taong nanatili sa kanilang pagkakakilanlan tulad ng mga Aleman mula sa BMW. At ang iba pa ay nabuhay kung paano nila kaya sa tulong ng gobyerno at ng lipunan gumagawa ng iba't ibang uri ng sports na motorsiklo tulad ng nangyari sa mga Italyano. Malinaw na halos imposibleng makipagkumpetensya ng harapan sa Honda at sa mga kapwa nila Hapon dahil napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ng makina sa Japan noong panahong iyon. Gusto talaga ng mga mamimili ng 4 na silindrong motorsiklo. Kaya naisip ng ilang inhinyero na gamitin ang ganitong makina mula sa maliliit na sasakyan sa Europa. May dagdag benepisyo pa ang ideyang ito dahil hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at pera sa paggawa ng makina mula umpisa. At kung kailangan ng maintenance o pagkukumpuni, ang mekaniko sa service station ay magtatrabaho na lang sa pamilyar na makina na may mga piyesa na mabibili sa tindahan sa kabila ng kalsada. Mukhang practical talaga ang ideyang ito. Dahil dito, nagtayo sila sa Pransya ng ilang motorsiklo na may makinang pangkotse tulad ng MF-650 BFG, 1,000 at 300 at Bocardo Aero. May mga episode tungkol sa huling dalawa sa channel na ito. Nangyari rin ito sa Britanya, pero ang Shifty 100 na tinutukoy natin ay mula sa Italia. Dinisenyo at ginawa ng Italianong inhinyero na si Ugo Linagrandis ang motorsiklong ito matapos niyang magtrabaho sa Chrysler sa South Africa. Si Grandis ay kinailangan ng halos 3 taon para gawin ang unang gumaganang prototype na lumabas noong taong 77. Sinamantala ni Ugo ang pagkalat ng Fiat 127 at pag-usbong ng malalaking motorsiklo. Kaya nagpasya siyang ibenta ang kanyang motorsiklo na walang makina ng mas mura kaysa sa iba sa industriya. Responsibilidad ng masuwerteng may-ari ang paghahanap ng makina mula sa Fiat at paglalagay nito sa chassis ng motorsiklo. May punto si Ugo. Noon, ang pagbili ng malaking Japanese na motorsiklo sa Italia ay luho para sa iilan lang. Gamit ang simpleng mekanismo ng Fiat 127, gumawa si Grandis ng gabay para mapadali ang paglilipat ng makina mula kotse papuntang motorsiklo. Sa Busadi Bigonza, malapit sa Padua, nagtatag siya ng maliit na produksyon ng motorsiklong siya ang nagdisenyo. At para sa simula,
Kinakailangan munang maglabas ng isang ganap na handang batch ng mga sasakyan upang ito ay mapansin sa mga review ng mga mamamahayag at sa iba't ibang mga kaganapan sa harap ng mas malawak na publiko. Unang natapos na motorsiklo ng kumpanya lumabas noong 1977. Ang sasakyan ay tinawag na shifty. Sa Ingles, ang ibig sabihin ng to shift ay magpalit o maglipat. Ipinapahiwatig ng pangalan na madali lang ilipat ang makina mula Fiat papunta sa frame ng motorsiklo. Ang makina mula 127 ay nilalagay sa duplex na tubong bakal na frame na espesyal na dinisenyo para rito. Ang power unit ng Fiat ay isang inline, 4 na silindro, 4 na stroke na makina na may 900 at 3 cc displacement at liquid cooling. Ang makinang ito ay may 45 kabayo, pinakamataas na lakas sa 5,000 at 500 RPM at 64 Nm torque sa 3,000 RPM. Ang transmission ay gawa rin ng Fiat at may 4 na gear. Dumaan ito sa kaunting pagbabago para magamit sa motorsiklo. Sa isang labasan ng diferensyal, nakakabit ang sprocket na may kadena para paganahin ang intermediate shaft. Mula rito, ipinapasa ng kadena ang puwersa sa likurang gulong. Ang tangke ng gasolina ay nasa ilalim ng upuan at may kapasidad na 21 litro. Sa ilalim ng takip ng peking tangke, nakatago ang mga kable, air filter at instrument panel mula sa Fiat 127. Ang suspensyon ng likurang gulong at ang harapang tinidor ay ginamit mula sa Laverda SF 700 at 50. Ang mga tambutso ay mula sa Moto Guzzi 1,000 SP at ang mga upuan ay mula sa Benelli 900 at 6. Sa panahon ng produksyon, ang itsura ng motorsiklong shifty 900 ay bahagyang nagbabago depende sa pagkakaroon ng iba't ibang bahagi mula sa ibang kumpanya at pabrika. Malaking motorsiklo ito para sa kalsada, tumitimbang ang shifty ng 200 at 69 kilo sa tuyong kondisyon. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para maabot nito ang pinakamataas na bilis na nasa 170 kilometro kada oras at gumamit ng humigit kumulang 5 litro ng gasolina sa bawat 100 kilometro ng biyahe. Makatuwiran lang na ang shifty 900 ay nagkaroon ng mga problemang likas sa disenyo nito. Mabigat, malaki, napakalapad at hindi rin kalakasan. Tiwala ang pagmamaneho at galaw ng motorsiklo na may malaking elastisidad ng makina. Napansin ng mga sumubok na kayang umandar mula sa tigil sa halos anumang gear. Ginawa ang motorsiklo hanggang 1,982 kasama na iyon. Kahit na ang shifty 900 ay gumawa ng malaking ingay sa mga mass media, hindi ito nakatanggap ng malawak na pagkilala mula sa publiko. Sa kabuuan, mga 70 piraso lang ng makinang ito ang nagawa. Nalugi ang kumpanya ni Ugo Grandis noong 1982 at namatay siya noong 1978 sa edad na 56. Yan ang kwento ng Shifty 100 tungkol sa pagtatangkang lagyan ng makinang pangkotse ang balangkas ng motorsiklo. Ngayon, isa na itong koleksyon na bagay. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama nyo pa rin ang Crash Moto Channel. Huwag kalimutang mag-komento, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa lahat ng nagbibigay ng suporta at pinansyal na tulong sa aking channel gamit ang details sa description. Salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita.